Hey guys, welcome to my channel. So today is Monday the 13th of May 2024. Gagawa ko ng reaction video dito sa isa na namang anti-gun propaganda ng GMA7. Okay? So a few days ago, gumawa ako ng reaction video sa kanilang climate change agenda na pinupush. Ito, anti-gun naman. So if you think about it, pag tinignan nyo yung buong picture, the bigger picture, mukhang ginagamit ng WEF or yung potential na NWO ang GMA7 as a whole para maipush yung agenda nila, no? So syempre, para maipush yung agenda nila, kailangan madisarmahan tayong lahat. Okay? Lalong-lalo na kayo nasa Pilipinas. Okay. So simulan na natin. Okay? Mga bata, Title, Baril-Barilan. Sa pilitan daw pinasok ang bahay. Okay. So, ito. Yung unang storya, may kwento na pinasok na yung bahay. Nabaril yung babaeng teenager habang gumagawa ng module niya. Ay ng armadong lalaki na mabilis tumakas. isa sa mga tinitignan anggulo, ang Pero mangyayari dyan, hindi naman pala totoo. Hindi naman pala. Okay? Ano ibig sabihin nun? Hindi naman pala totoong pinasok yung bahay. Ang nakabaril pala sa kanya is yung kapatid niya mismo, kuya mismo niya, na may dalang paltek sa bulsa, at nung umupo sa tabi niya, nahulog yung paltek, tapos sakto nabaril sa muka. Grabe. sa illegal na droga ng ilang malapit sa biktima. Isang tama ng bala ang bumasag sa katahimikan sa Talisay City sa Ibang klase talaga, no? Pagka yung freak accident na tinatawag, na nalaglag yung baril, sakto headshot. Headshot. Cebu nitong nakaraang linggo. Naku yung nuktok niyo sa mga bli. Patiran ko nung ang portahan. Patiran portahan niya. Doon gikuanan. Ditilan. Ang, Ginawa ng ating kapulisan. ang mga saksi sa krimen may pinagtatakpan. Yun. Yan na, may pinagtatakpan. Hindi natin pwedeng tuloy-tuloy kasi maano tayo. Sino ba talaga ang bumaril sa dalaga? Ito yung kuya. Okay, so namatay. 14 anyos na si Jacqueline. Wala raw sa sariling bahay ang ina ni Jacqueline na si Evelyn nung nangyari ang krimen. Hindi natin kailangan. Si Divina agad daw ibinalita sa kanilang ina na di umano pinasok ang kanilang bahay. Ang Storytelling alay. naro ng mga oras na yon, si Jacqueline, si Divina, ang live-in partner nitong si Kenji at ang isa pa nilang kapatid na si Edwin. Yan. Si Jacqueline, sumasagot daw noon ng module sa kama. Pagbuta ito mamati pag Imagine mo yun, no? Nahulog sakto may tinamaan. Lamatan ako. Yan igawas ko. Paggawas na ko, pagtanan na ko si Jacqueline na may dugos na. Kaya pagtulalakin, pangayo tabang sa gawas. Mata, nidagan ko sa gawas. Bale ang nangyari dito, no? Nung, syempre, gulat na gulat sila, tinamaan yung dalagita na gumagawa ng module. Hindi nila alam gagawin nila, taranta sila, and then may dumating na kapitbahay. Yan ang kwento nila. Nakabulit na musik. Yan ang kwento nila, no? Naman ko kabaw na natugman ko, natug me din. Then, nakamata man siya pag Sinungaling! Hindi totoo yan. Bali lumabas din kasi yung katotohanan eh. Ito. iswag sa kumang Jacqueline ba. Kaya nagmudyo man sila. Pero pagkapausog daw ni Jacqueline sa kanyang kapatid, bigla raw may dumausdos sa bulsa ng kanyang kuya Edwin. Isang baril na agad pumutok. Okay, yung baril na yan, paltik yan. Okay, so, in terms of a type of firearm, halos lahat ng revolvers walang safety. Okay? Isa lang ang alam kong brand, yung Heritage Rough Rider, may external safety. And that, marami pa rin daming ayaw na lagyan ng safety yon kasi hindi raw true sa pagkopya ng original na revolver nung panahon ng mga cowboys, no? Pero yun lang ang alam ko may safety. The rest, ang safety ng revolver is yung long trigger pull. Ang bala tumama sa mukha ni Jack. Headshot.
Jacqueline na agad niyang ikinamatay. Ito, malupit yan. Ayan. Ano nangyari? Ito yung kapitbahay na nagsabi sa kanila kung anong gagawin. Pinayuhan sila ng kanilang kapitbahay na itago natin sa pangalang Andrea. Balik kusog mo to, nangari sa timang. Nangari sa nana sa, Hoy, paminaw mo narbay magkuhan ka na mag-imbestiga diri. Anaan niya pag-istorya nga, nangari laki. Pero ang malaking palaisipan para kay Divina kung paanong nagkaroon ng baril ang kanyang kapatid. Palaisipan pa ba yun? Ayan o, illegal yung baril. Ang armas gikuha ni Junior niya yagisod sa boss nga itong. Okay, so mangyari dyan, syempre, kinasuhan sila ng police. Unang-una dyan, yung kapitbahay na nag-advise sa kanila na, uy, ganito gawin nyo, huwag yung sabihin sa police ang totoo. No, kaso na yon. Kahit sa panig ng mundo ka, unang-una, pag nagsinungaling ka sa police, lalong-lalo na sa krimen, may kaso ka. And lalo na ito, pagtatakpan mo yung pagkamatay. Regardless kung hindi mo alam ang gagawin mo, no, dapat ipaalam mo sa police yung totoo. Okay? Hindi yung magi-storytelling kayo na may pinasok kayo, binaril yung nagmo-module. Kasi galing-galingan nyo yung pagsisinungaling nyo kasi yun nga, ma-uncover din yung katotohanan kahit Nangyari sa loob din ng tahanan ang gumulantang naman sa Negros Occidental. Okay, ito namang next na kaso dito is yung nanay nagso-social media and then yung tatay nagsiselos-selos na. And nung nag-aaway sila, pulis pulis ang tatay. Nung nag-aaway sila, yung anak, kinuha yung baril ng tatay niya at binaril yung tatay niya. Ang itinuturo namang nakapatay sa isang pulis, ang 7 taong gulang niyang anak. 7 years old. Ang bata noon, no? Hindi nagpaunlak ng panayam Okay, so lampasan na natin yan. Ayan nga. ng kanilang alitan, TikTok live. Nung time na yon parang merong isang gifter si tita. Yeah, merong nakikipaglandian yata yung babae. Sorry for the word, no? Parang ganon. Hindi nagustuhan ng Daw ng lalaki. anak nilang itago. Yan, so. Okay, so My basically, name is Michael B. Jordan. yan ang nangyari. Di ba? Yan lang ba? Meron tayong mga okay. So, ito. I-analyze na natin yung nangyari, no? So, yan. Nangyari sa selos. Yan, nilagyan ko ng Ang nakakaano dito yung mga pinresent tsaka yung para bang possible explanation ng GMA7 or KMJS. 7 years old. Meron naman hong nagpo-protekta sa mga kabataan. Ito po yung RA 93. Yan, so malamang hindi raw makukulong yung lalo sa bagay, 7 years old, paano may kukulong, di ba? Big sabihin, i-analyze nyo rin guys, para umabot sa puntong ganun, pwede bang self-defense yun or defense of his mom? Di ba? Para makaisip yung 7 years old na patayin yung sarili niyang tatay. Ano na yung ginagawa ng tatay? Hindi in-explain ng GMA di ba? Hindi nila ganun pinortray yung akto naman na pinagagawa ng tatay sa sobrang selo siguro. 344 or yung juvenile justice Para sa ang trabaho, may Okay. to the intervention program of the authorities. Ito na. Okay, so yung yung GMA7, yung KMJS, ito na yung pananaw nila tungkol sa baril. Kailangan daw ng pulis para sa ang trabaho, may kakambal na baril o armas. Paano ba ito? Actually, nakakatawa yan. Yung pinakita ng GMA, airsoft? Ano ba to? Ano ba yan? Airsoft yan. Di yan totoo baril. May kakambal na baril o armas. Ayan tignan nyo. Di ba nakakatawa yan? Yung magazine yan Hindi yan totoong magazine. Magazine ng airsoft yan. Okay? Kasi dyan lumalabas yung CO2 or Paano ba gas. ito iingatan para gas. hindi mapunta sa maling kamay na maaring magdulot ng dahas? Dahil pwedeng iuwi yung baril. So kailangan ito mayroon kang bolt or container man lang na may lock and lagi.
Kalokohan yan, sir. Sabihin, yung kabaro nyo na pulis, kailangan nasa vault. Actually, hindi kailangan ng vault. Ang vault ay sa bangko. Baka sinasabi mo safe. No? Ibig mo sabihin, yung pulis mo na off-duty, kailangan nasa safe yung barel. Bakit? Kasi delikado yung barel na kailangan, pagka emergency, bago niya ma-access, kailangan i-ano niya pa yung safe niya or yung vault niya. Wow naman. Paano yun? Pang emergency cases. Kaya nga kayo naging police, di ba? Para makapag-responde kayo. Eh, paano kung yung mga nahuli ng police, balikan siya? Hey, kailangan niya pang i-ano yung safe niya? Imposible yung sinasabi mo, sir. Parang gusto mo naman disarman yung sarili mong kabaro or katrabaho. Di ba? Yung isa-isip na dapat keep out from children's reach. At hindi yan ang kaso dito. Parang binabaliko nyo, sir. Or parang hindi nyo ba napanood yung video? Okay? Keep out of children's. It's not just yung bata naglalaro, kinuha yung barel, tapos pinatay yung tatay. May nangyayari between yung tatay at yung nanay. Sinasaktan ng tatay yung nanay. Kung wala yung ganong element, sa tingin nyo, yung bata, babarilin niya yung sarili niyang tatay? Dahil naabot niya lang yung barel? May purpose. Yan ang hirap sa news or sa mainstream media or yan sa TV, no? Binabaliktad nila or binabaliko nila yung issue. Asa na yung issue doon ng abuse doon sa babae? Parang wala. Parang pinagpo-focus sila dito sa baril. Parang yung baril na naman ang may kasalanan dito. Sa tingin nyo, kung hindi na baril ng bata naman yung tatay, sa tingin nyo buhay pa yung nanay? Di ba? Isip-isip, hindi rin natin alam. Pero the fact remains na umabot sa puntong ganun. Sabihin ganun kalala yung ginagawa ng tatay para ang isang bata na 7 taong gulang makaisip ng ganyan. Hindi yan maiisip ng normal na bata na normal na circumstances. Sabihin, nadampot niya lang yung baril. Parang ganun ang gustong palabasin nito itong episode na to Nadadampot lang ng bata kasi hindi tinatago ng pulis yung baril niya asa na yung element ng pananakit ng pulis sa asawa niya? 'Di ba? Parang kinalimutan na. Ganyan sila gumawa. Kaya I'm sorry doon sa mga kababayan natin na madaling maloko ng mainstream media, ng mga ganitong show. I'm sorry, yan talaga Tanungin niyo yung sarili niyo, common sense. At hindi niya basta-basta ilagay na lang sa kung saan-saan. Bakit may baril ang mga hindi naman dapat magkaroon nito? Magandang tanong yan, ma'am. Bakit nga ba? Why? Bakit nga ba? Kasi, evil exists. Naniniwala ba kayo sa kasamaan? Na merong masama talaga. Kung lahat tayo mabuti, ibig sabihin, lahat tayo law-abiding citizen, diyan sa Pilipinas, lahat sana magpapalisensya, pati hold-upper magpapalisensya. Hindi. Kasi hindi sila mabuti. Masama sila So, itatanong mo pa bakit may mga baril. Siyempre, masamang tao sila Masamang tao yan. Or may intensyong gumawa ng masama. Otherwise, di ba? Kaya nga dyan ko tinatanong or china-challenge yung mga requirements sa Pilipinas Ano yon? May mga drug test pa, may neuropsychiatric test pa, para saan yan? Yung mga gumagamit naman ng mga illegal na baril, hindi naman nag-undergo yan Di ba? Hindi naman nag-drug test, hindi nag-neuropsychiatric, hindi naman kumuha ng LTAP bago ng hold up. Yung lang Chinese national na taga-Pogo, nahulihan ng 5.56, Granada, Samurai, at kung ano-ano pa, wala namang LTAP yun, di ba? Ba't di nyo masagot para saan yung mga requirements dyan sa Pilipinas? Para saan yung LTAP? Para lang yan makontrol ang law-abiding citizens. That's it. Maniwala kayo sa o hindi. Yung law-abiding citizen lang naman ang ang magko-comply sa ganyan Para bang cellphone lang? Aha, so parang parang ginagawa nila, ang dali daw makakuha ng baril, parang cellphone lang. At talaga, para saan yung LTAP nyo, neuropsychiatric test nyo, yung proof of income mo, kabulas to ganyan, kabalbalan yan. That's talaga, maling-mali. Maling-mali yung ganyang assumption, maling-mali yung ganyang statement. Na nasa bulsa o dala-dala sa loob ng tahanan.
yung gumawa nun, di ba, may intention gumawa ng masama. So, paano mo nga makokontrol? How can you regulate, no? Kahit anong regulation ang ipasa mo, hindi naman sila susunod eh, kasi nga masamang tao eh. Yung term na peltic or Ito, sa lahat naman ng, I'm sorry to say, sa lahat ng i-interviewin nila na pro-gun, etong si Sir ang in-interview nila, na parang merong, may speech deficiency or impediment. Parang hindi siya kapanipaniwala, parang ang nanluloko magsalita. I'm sorry. or mga illegal na nakukuha Paano mo siseryosohin yung ganyan na pro-gun? na baril o illegal na nabibili na baril. Galing po ito sa black market, hindi po ito rehistrado. At yung mga bumibili po nito ay hindi rin lisensyado. So, yung mga ginagamit po ng mga kriminal ay usually ganitong klase. Dapat ang isang aplikante ay at least 21 years old. So, yun nga sasabihin ko sa inyo, sir, yung mga requirements na yan Pasado ba yan doon sa mga nangyari nating kaso? O yung sa police, hindi ba siya pasado sa ganyang requirements? 'Di ba? Yung mga regulations nyo, yung mga pahirap nyo sa legal gun owners, hindi yan mai-stop yung nangyaring krimen sa mga instances na yan. Yung police, paano nyo mai-stop yun? 'Di ba? Yung mga yan. Magkaroon muna ng license to own and possess firearms. Paano mo sasabihin yung kriminal? Yung kuya nga na nalaglag yung paltik, kalokohan Kailangan niya na pasado siya sa neuropsychiatric examination. Para saan yan? Neuropsychiatric examination. Nadedetect man yan ng evil. Sa Pilipinas ko lang nga narinig yan Sa Pilipinas lang may ganyan. Para yung mga lawmakers, yung kapulisan, they feel good na, hinihipitan namin dito para yung mga tao talagang deserving magkakabaril, sila magkakabaril. Talaga, dito sa tatlong kaso na to, paano yan, ba't hindi yan napigilan ng mga neuropsychiatric test nyo? Yung unang-una, yung isa, paltik naman baril. So, wala siyang pakialam dyan. Tapos yung isa, police, di ba? Kailangan pasado rin siya ng drug test. Meron din yung National Police Clearance. Anong silbi Samantala, yan? balik tayo sa insidente ng barilan sa Hindi naman barilan yan Cebu. Matapos mabaril sa mukha This is why I stopped shopping on Hindi yan barilan. Ang barilan is, ibig sabihin, may pumuputok din sa kabila. Isang beses lang pumutok tsaka aksidente pa yun Diba? Actually, negligent discharge nga yun Negligent kasi hindi siya nag-practice ng safety. Imagine mo, may loaded na paltik ka, tapos lagi nasa bulsa lang. Diba? Sa Pilipinas nga, bawal mag-carry on body. Diba? Dapat nasa bag. Lahat binayolate niya Anong nagawa ng mga regulations yan? Yung batas sa Pilipinas? Obstruction of justice na nagpabrik Yan, obstruction of justice, yung nagsinungaling, tsaka yung nagturo sa kanila magsinungaling. ng information, mislead our Karoon ako minigibalas yung mga igsuot ngayon. Ano din ang pagkabo? Si Kenji, Inutusan, nakiusap pa na ibaon yung baril. Ay, Diyos ko po. Guys, kung meron kayong kapitbahay, kamag-anak, sabi, pwede ba ibaon mo tong baril? Nako. Sabi nga nothing good will come out of it. Walang maganda yan. Kahit hindi mo alam pangyayari, papatago sa baril. Nako, nakakatakot yun. Maling-mali na yun talaga. It violates your RA 10591. ilabo na ako, kuha na muna niya. Ito naman sa isang pro-gun na in-interview nila. Ayan, saludo ako dito. We are yan. not just Yan, ito okay. Okay, saludo ako dito. Gun safety instructor Dana Bitoon. Okay, babae. And then, sabi nga ng mga taga Quezon, maalam sa barel. Yan, saludo ako yan. Maganda yung nakuha nila dito. legally liable, but we are also morally accountable, especially sa mga mahal po natin sa buhay. Yan, tama yan. Okay? So, malaking responsibilidad ang pagiging gun owner. Okay? Hindi lang para sa sarili mo, pati sa mga nakapaligid sa'yo. So, basically, yun nga, mahal mo sa buhay. So, yung unang instance na biktima yung kapatid. Di ba? ang Pilipinas. Ito na. Pakinggan natin ang words of wisdom. Dito tayo magre-react. Gunless Society of the Philippines, Norman Cabrera. Isa sa may pinakamataas na bilang ng mga namamatay dahil sa baril sa buong mundo. That's BS. Kalokohan Isa sa mga
Show me the facts, show me the statistics. Pwede ko sabihin yan eh. Pero how do you back it up? Ha? Isa daw sa mas marami talaga. It's an average of 20 deaths per month. Gawin nating mas stricto. 20 deaths per month out of 120 million. Wow. Daming namamatay. Hindi sa minamalit ko yun, pero it's one thing na hina-highlight nila yung 20 deaths per month compared to a 120 million population. Ganun ba kalaki? Tignan nyo yung percentage niyan. Ito daw, gawing mas stricto. Alam nyo ba definition ng crazy? Ang ating batas. Walang lugar ang Okay, ang definition ng crazy is doing something over and over, doing the same thing, paulit-ulit, but expecting a different result. Yun ang tinatawag na crazy. Higpit na nga kayo na higpit, pero ganun pa rin ang resulta, kalokohan na daw yon. So, eto yung statement. Words of wisdom from Mr. Norman Cabrera. Wala daw puwang ang barel sa isang peaceful society. baril sa isang mapayapang bayan. Okay, so paano ba naging mapayapa yung tinatawag mong bayan na yan? It's because of people with guns. Dahil may mga tao na willing mag-armas para ipagtanggol ang kapayapaan mo. Hindi ka pinanganak na mapayapa ka lang, tas walang nagpapakahirap, nagbubuwis ng buhay nila para maging mapayapa ka. Kalokohan yan. We were never safe. We will never be safe kung walang taong humahawak ng barel para ipagtanggol yung kalayaan natin and yung peacefulness ng society nyo. Sa tingin nyo, di ba, ang very good example dyan is yung mga security guards dyan sa bangko, dyan sa Pilipinas. Kung tinanggalan nyo yan ng armas, ano sa tingin nyo mangyayari sa binabantayan nilang pera? Or yung mga armored na nagdi-deliver ng pera, kung alam ng lahat, wala namang mga baril yan eh. Ano sa tingin nyo mangyayari sa kanila? Diba? Common sense will tell you. Gawas ng asakyan ng Diba? So, yun na lang, no? Yan, nagtatago na daw yung kuya. Ay, hindi, pag-usapan na natin yung sasabihin niya. Tanggo karon ay pagtago-tago kay samot rin. Last words. Kuan kason tubanga sa rin Jessica ng Soho. suon na unsa ri. Pasaylo kay igsoon mo ng Japon Kaya mo. papakita na naman nila yung airsoft. Kung ang Airsoft. baril mismo bilang bagay ang ating pag-uusapan, walang kaso. Kailangan kasi itong hawakan ng mga mangangalaga sa ating kaligtasan. Mali ka doon, ma'am, kasi, di ba, you are the first responder. Pag may dumating ba, tinadyakan yung pinto mo, anong gagawin ng pulis na nandun sa Cubao or nandun sa Anonas, anong gagawin nila? May tumadyak ng pinto mo. Paano mangyari yun? Paano ka nila ililigtas? Meron kasing paniniwala, no? Sabi nga ni Dr. Herbosa ng DOH, why would you need a gun? Diba? The state can protect you. How can the state protect me? How can the police protect me? No? Kunyari, nakatira ka sa subdivision. By the time na dumating yung police, ilang minuto na lumampas. Or ilang oras na, lalo na kung dadaan siya ng EDSA. Diba? Ano sila? Superman na lilipad? Or magte-teleport? Or meron silang spider sense na parating pala yung krimen nadedetect na. Hindi. Maging realistic kayo. Kaya sabi ko, definition of crazy, doing the same thing over and over but expecting a different result. Kung sa tingin nyo, effective yung mga LTAP na requirements na yan, bakit may mga ganyan pa rin? Because, dun sa mga binahaging kwento kanina, mga naunang kwento, wala doon mapipigilan. Wala doon napigilan pala. Walang napigilan doon ng neuropsychiatric test, ng drug test, wala ng police clearance. Wala naman napigilan doon eh. So, di ba? Tuloy. Pero kung mapunta ito sa maling mga kamay o sa maling lugar, delikado ito. Pwedeng magdulot ng karahasan at trahedya kahit pa sa pinakaligtas sanang lugar, ang ating tahanan. Paano ba naging ligtas ang tahanan natin? It is only safe when you make it safe. Diba? Kalokohan yan. Just because bahay mo, ligtas ka dyan. Ang daming home invasion na cases eh. Ang daming minamassacre sa bahay eh. Para maging ligtas yung tahanan mo, ikaw mismo ang gumawa ng paraan para maging ligtas yan. Okay? Lalo-lalo na sa Pilipinas. Bakit? Kasi di ba yun, lumaki nga tayo, yung pintuan ng bahay natin, pako lang. Safe ba yun? Hindi. So,
binibigyan nila tayo na, ito na lang, ang aking conclusion, binibigyan nila tayo ng false sense of security dahil nasa bahay ka. Para bang, oh, touch na, ano na, home base na ako, hindi mo na ako pwedeng galawin. No, nobody is safe until you make it safe. Nasa iyo, nasa kamay mo, para iligtas yung pamilya mo or yung sarili mo na nasa loob ng bahay nyo. 'Di ba? And eto na naman nga yung propaganda ng KMJS, ng GMA7, no? Yung image ng pagmamay-ari ng baril na nakakatakot, yan, mapapatay ka. Similar with mga kutsilyo, martilyo, ice pick, screwdriver, lahat naman yan nakakamatay sa kamay ng masamang tao. 'Di ba? So anong gagawin mo? Disarmahan mo yung sarili mo para maging safe ka? Yan ang pinupush nilang agenda. And sadly, dami naniniwala, and pag dumating yung time na nilabas na nila talaga yung totoong agenda na kontrolin tayo lahat, syempre mas madali makontrol yung society na walang armas. So that's it. Hopefully nagustuhan niyo yung ating review dito sa episode ng KMJS, and huwag kayong magpapaloko sa mga ganitong episode. Okay, huwag kayong magpapa-brainwash, do your own research, and uulitin ko, yung safety nyo nakasalalay sa kamay nyo. That's it guys, thanks for watching.